Upo ka doon, nanay. At saka si Alfred from Bliss. Okay. Sino pa? Yung mga taga... lahat ng lugar na may representative, pwede bang palapitin sila dito sa St. Michael? Hali ka. At upuan. Okay. Meron pa? Okay. Ito, microphone para sa inyo. Oh. Depende na kung sinong maunang magsalita, ha? Sino pa ba ang wala? Yung may representative, sino pa? Anong lugar? Si Nanay Violi at saka si Alfred sa Bliss. Si Ate Mendez. Ba't ka kumakain? St. Michael, si Ate Babes. Sa Laban. So wala bang ano? Malabag? Ah, sige. No more, okay. Sino mauna? Okay, question. Question number 1. Question and answer to, ah. Okay. Sa inyo po bang pagdalo gabi-gabi, ano po ba ang inyong natutunan at bakit nyo ninais na magpatuloy sa inyong pag-attend? Nanay Violi. Marami ko natutunan sa gabi-gabi pag-attend. Nalinis ang aking maruming isip, masaya aking kalooban, higit sa lahat masaya kami mag-asawa. Sa loob ng Amen. Gusto ko pong patayuin si Tatay Ernesto. Tatay, siya po ay baptized noong February during missionary program. Nauna po si Tatay Mabinyagan at ito naman si Nanay. Gusto ko ikwento sa inyo. Maupo ka na, Tatay. Ito naman si Nanay, nagsiselos kasi si Tatay mas malapit sa mga missionary. Kaya isang araw, nung si Tatay ay napunta doon sa Wantao, hindi niya alam na binyag pala doon. Natagalan si Tatay, nagalit si Nanay. Nagselos. Okay, nagselos. Kasi yung mga dumadalaw sa kanya, kay Tatay ay mga magagandang babae. Kaya akala ni Nanay si Tatay ng bababae. Kaya medyo dumumi ang isip ni Nanay at nagalit. Kaya nung dumalaw kami ng partner ko na si Bak, nagpasya siyang sumama kay Tatay. At nung nagsamba siya doon sa simbahan ng Olivares, doon daw siya na liwanagan. Kaya patuloy namin siyang binibigyan ng Bible study at masaya din siya kasi araw-araw din siyang dinadalaw ni... Sinong dumadalaw si Nanay? Si Jaisel. Okay. At saka si Tatay, masaya silang dalawa. Okay. Next. Alfred, ano yung natutunan mo sa pagdalo mo? Tinulungan po ako ng Diyos na mabago yung sarili ko. Hindi na po ako naninigarilyo ngayon. Natanggal ko na po yung bisyo ko ngayon. Okay, can you say praise the Lord? Okay, palakpakan natin si Alfred. Sana yan ay habang buhay na Alfred, ha? Okay, si Nanay. Nanay? Vilma. Vilma. Sige, Nanay Vilma, ano po yung natutunan nyo at ano yung nangyari sa buhay mo nung dumalo ka po gabi-gabi? Marami po. Unang-una po, sa dati po ay hindi ko nauunawaan kung papaanong pagsamba sa ating Panginoon. At kasi hindi ko pa na yung banal na kasulatan. Maraming salamat sa Panginoon at ipinaunawa niya sa akin ang lahat. At ngayon, nauunawaan ko na ganun pala ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya pinupuri ko siya at pinapasalamatan. Okay, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Si Ate Babes. Si Ate Babes muna. Si Ate Babes ay baptized po siya from St. Michael. Tatanungin natin siya kung ano yung natutunan niya. Kasi kung hindi niya masyadong naintindihan noon, ewan ko kung mas naintindihan niya ngayon kung ano yung dapat niyang gawin. Sige, Ate Babes. Magandang umaga po sa inyo. Natutunan ko po sa pag-attend doon sa unang ng program po doon sa Bliss.
Ang una ko pong natutunan doon ay kung papaano tanggapin si Lord sa ating buhay na hindi sapat yung humanap ka ng humanap ng para ikaw ay makasalba sa isang araw na buhay para sa pamilya. Pero hindi pa rin po pala sapat yon. Kaya tinanggap ko po siya ng buong puso sa aking kalooban at pag-iisip na siya lang tanging magiging gabay ko at ang lahat ng makakapagbigay sa akin ng lahat ng hinahanap ko sa aking kalooban at sa aking pamilya. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon at sa mga tao na ginamit niya para po makilala ko ang Panginoon. Okay, praise the Lord. Thank you, Ate Babe. Si Ate Eileen, ano ba yung natutunan mo at ano yung nangyari sa buhay mo nung dumalo ka at nag-attend ka sa ating nightly program? Sa akin pong, ano po, doon ko po nalaman ang pagbabago ng buhay. Kasi ang Panginoon po, dati po, ang inaano ko lang, kung minsan, kasi sa Catholic, ang religion namin, minsan, kung maisipan mo lang magsimba, pero hindi mo naunawaan kung ano talaga yung ano ng Panginoon sa atin. Nung nakarinig ako ng gabi-gabing doon ko nalaman yung sa Biblia. Kasi yung binabasa sa Biblia, yun ang naunawaan ko. Kasi doon lang ako nakaano ng Biblia. Unang ano ko pala ng Biblia. Kaya ngayon, magpapabautismo ko para sa tuluyang, kung dumating man ang ng ating ganap na ikaliligtas, tanggap na natin tayo iligtas kahit na anong pagdaanan natin. Tayo itutulungan ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Palakpakan po natin si ate. Thank you. Okay, last question para po sa inyong lahat. Ang pagiging Adventist po, may mic naman sila. Yung isa sa kabila. Okay. Ang pagiging Adventist po ay hindi madali. Yun na nga ang sinasabi natin. Ang makitid na daanan na marami ang nahuhulog, marami ang hindi nakakatapos, ayun yun ang tamang daanan papunta ng kaligtasan. Bakit? Maraming bawal. Maraming dapat sundin. Huwag kang magtrabaho sa araw ng Sabado. Huwag kang gagawa nito, huwag kang gagawa ng ganyan, huwag kang pupunta dito, huwag kang pupunta doon. Marami ang bawal. At marami ang nahuhulog. Bakit? Marami ang lumilingon sa kanilang pinanggagalingan. Marami ang nahuhulog. Bakit? Sila ay hindi nakatingin sa kanino? Panginoon, kundi tumitingin sila sa tao. Ngayon, ang challenge po na maibibigay ko sa inyo is, kami po ay imperfecto. Yung mga theology students po na nagba-Bible study sa inyo ay tao rin. Baka mangyari po na sila ay magkasala at kayo rin ay manghihina sa iyong pananampalataya. Ang tanong ko po sa inyo, saan ba kayo nalandas papatungo? Sa malaki at malawak na kung saan doon sa kamatayan papapahantong o pupunta o doon sa makitid na maraming bawal? Okay. Tatanungin ko po si Nanay Violi. Nanay Violi, handa mo bang isakripisyo lahat ng trabaho mo, buhay mo, lahat ng oras mo para sa Panginoon? Alang-alang sa Panginoon at sa aking buhay na walang hanggan. Sasakripisyo kong lahat. Okay. Praise the Lord. Amen. How about kay Alfred? Gagawin ko po lahat para na sa Panginoon. Okay. Gagawin mo lahat para sa Panginoon. Ilang taon ka na, Alfred? 16. Okay, batang-bata ka pa. Marami ka pang kakaining sako ng bigas. Sako lang. Okay, si ate. Gagawin ko pong lahat alang-alang sa Panginoon. Ang mga kagustuhan niya. Mga Tutuparin kagustuhan niya. Si Ate Babes, para sa iyong pamilya, ano masasabi mo sa mga anak mo? Ako po, ganun din. Pero hihingi po ako ng tulong at ng awa sa Panginoon para po malampasan ko lahat ang magiging pagsubok na dadaan sa Okay. Si Eileen? Sa akin po, doon po ako dadaan sa makitid para ang pamilya ko kanyang tulungan na dalahin niya sa kanyang kaharian ng Panginoon. Okay. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon at ating mga visit. Thank you po. You can now have your seats. Para po sa lahat, yun na nga, sabi ko sa mga nag-decide, yung mga bata, sabi ko sa kanila,
Sigurado ba kayo sa inyong mga desisyon? Kasi yung nangyayari po, marami po ang nagpapabinyag, pero marami din ang nawawala. So kami ng partner ko, yung concern namin is, kung magpabinyag kayo, dapat panindigan nyo ang desisyon na inyong binitawan. Bakit? Kasalanan yon pag nagdesisyon kayo tapos hindi nyo tinupad. Bakit? Kanino desisyon ba yun? Para ba sa tao? Hindi. Yung desisyon nyo na ginagawa nyo o yung gagawin yung desisyon ngayon ay desisyon nyo para sa Panginoon. Okay? Ikakasal tayo sa Panginoon, kaya dapat nating panindigan ang ating Panginoon. Kung ikinasal ka sa asawa mo, hindi ka na maghahanap ng iba. Kaya salamat po at sa mga nais magpabinyag ngayon, mag-pray po kayo at pag-isipan nyo pong mabuti na kung saan iiwan nyo na ang lahat ng inyong mga nakasanayan ng gawain na hindi maganda. Kaya God bless you at more power po talo sa mga may family at ipag-pray po natin yung mga gusto at nais magpabinyag pero may problema pong humahadlang sa kanila. Kaya God bless you and happy Sabbath.